sa Malacanang, marami siyang kaso. Kasi alam niya na marami siyang ginawang kabalbalan, marami siyang ginawang kalokohan. Naku, yung aso namin. Marami siyang ginawang kalokohan, marami siyang ginawang kabalbalan. Kaya mga kaibigan, talagang nag-ano na siya, ginawa na niyang lahat, no, para nag-appoint siya ng mga Chief Justice, ng mga Associate Justice, para kapag nagkaroon siya ng kaso, ay mabilis lang. Di ba? Mabilis lang basura. Kaso, doon siya sa dahig. Doon siya dinimanda. Wala din, di ba? Kasi doon siya dinimanda eh. So, Duterte is of course duty-bound to fill vacancies in the Supreme Court, but under his presidency. Dapat under his presidency, no? The Supreme Court has yet to veto a salient administration policy. Indeed, the High Court has shown an unwillingness to rule against Duterte in front-page cases. Administration actions have been challenged unsuccessfully before the court, include the declaration of martial law in southern Philippines from 2017 to 2019, the arrest of 2 opposition senators, and the non-disclosure of the president's health records. So mga kaibigan, dahil po kakampi niya ang Korte Suprema, nagawa po niya ito, mga kaibigan, no, ng seamlessly nagawa po niya lahat ito, mga kaibigan, kasi kakampi niya. Siya ang nag-appoint ng mga judges sa Korte Suprema, no? So, wala pong makapag-ano sa kanya, walang makapag-against kasi Korte Suprema, punta kayo sa Supreme Court, i-challenge nyo yung ginawa ni Duterte. Hindi kayo kakatigan. Kasi yung mga nasa Supreme Court appointed ni Duterte. Ganyan po ang nangyari during the time of Duterte, no? So, inaresto pa niya yung 2 opposition senators, mga kaibigan, no? So, wala ding magawa noon, no, mga kaibigan, kahit ang mga senador na to ay pumunta sa Supreme Court para humingi ng restraining order, wala pong mangyayari dahil kakampi po ni Duterte ang mga nasa judiciary. Ganyan po, mga kaibigan, no? Yan. Tapos, okay lang kahit hindi magpakita ng health records si Duterte. Okay lang kahit hindi magpakita ng SALN si Duterte. Diba? Kasi hawak niya lahat eh. Diba? Yan po ang tinatawag na totoong nepotism at pagmamalabis sa katungkulan. Yan po yan, mga kaibigan, ang pagmamalabis sa katungkulan. Yan po ang ginawa ni Duterte. Siya po talaga ang master pagdating po sa nepotismo, no? Okay. Nag-appoint po si Duterte ng kanyang mga allies bago siya lumabas sa Malacanang. Bago po siya matapos ang kanyang termino, nag-appoint muna siya ng kanyang mga kaalyado. Yan po ang ginawa ni Duterte, no? Yan. Grabe, no, mga kaibigan. Dapat hindi na niya ginagawa yun eh. Okay. So yan po, no, yung political nepotism na tinatawag, no? Okay. Group hits Duterte for appointing allies relative before stepping down. President Rodrigo Duterte moves to appoint and promote his allies and relatives to public positions 3 months before his step-downs could be an indication of his desire to prolong his influence beyond his term, a youth organization said on Monday. Correct. Kasi patapos ka na eh. Patapos ka na. Nag-appoint ka pa ng mga kamag-anak mo. Nag-appoint ka pa ng mga kaibigan mo. So isa lang ang ibig sabihin yan. Kasi gusto mo na kahit wala ka na sa pwesto, ay nandyan pa rin ang iyong impluensya. Gusto mo na makapangyarihan ka pa rin, di ba? At andyan pa rin, kayang-kaya mo pa rin impluensyahan. Dahil nag-appoint ka ng mga relatives, ng mga kaalyado, di ba?
So, ito po mga kaibigan, no? President Rodrigo Duterte's moves to appoint and promote his allies and relatives to public positions 3 months before his step downs could be an indication of his desire to prolong his influence beyond his term. Yan, samahan ng progresibong kabataan, said Duterte appointed Melissa Abancenia Aradanas, a cousin of his common law wife, Janet Abancenia, to a career executive services rank. She is an Assistant Secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development, or DH-SUD. The inclusion of ASEC Aradanias in the appointed CES officers only rightfully concludes that we have all been saying was the character of Duterte's regime, a fraud and corrupt, said Spark. This is no less than political nepotism. Before entering the SUD, Aradanas also had a stint with the Housing and Urban Development Coordinating Council as Deputy Secretary General from 2018 to 2020. So mga kaibigan, no, marami pa to. Oh. So, kitang-kita natin mga kaibigan, no, na si Duterte po ang gumagawa talaga ng nepotismo. No? Siya po talaga ang gumagawa ng nepotismo. Dahil po, siya po yung mahilig na mag-appoint ng kanyang mga kaalyansa, mga kaibigan, relatives, etc. etc. No? Si Duterte po talaga. Yan. Pa? Yan. So, yan po ang tunay na nepotismo. Diba? Yan. O, ito pa, yung anak naman niya, nepotismo din, no? Si Sara Duterte, ay mga kaibigan, binigyan ng posisyon ang kanyang rumored karelasyon na si Zulaika Lopez. Yan mga kaibigan, no? Ang, di ba, nasabi po ni Montulfo na matagal na daw na mag-shoota, no? Hindi natin alam gaano katotoo. Pero sabi po ito ni Montulfo na matagal daw mag-shoota, no? Si Zulaika at saka si Sara. No? So, hindi natin alam gaano katotoo ang kanyang chismis, no? So, sabi dito, Sara Duterte is bisexual according to Montulfo. Sara and Zulaika have been lovers for a long time. Sabi niya, no? So, yan daw po ang dahilan kung bakit in-appoint nitong si Sara Duterte etong si Zulaika dahil sila nga daw po ay magsyuta. Sabi po yan ni Montulfo. No? So, eto yung mga kaibigan. Kung titingnan natin, no, ang nepotismo, hindi ito akma sa mga nahalal, no, ng bayan, no? At ang nepotismo po, ang tunay po na nepotismo or nepotism ay ang Duterte dynasty. Kasi hari at reyna sila ng appoint lang sa pamilya at sa jowa. Yan po ang tunay na nepotismo. Diba? So, kung elected ka, kung hinalal ka ng taong bayan, demokrasya yan. Kahit pagaling sa political family. May boto, may mandato. Pag appointed family, no? Ang real nepotism, mga kaibigan, si Digong, in-appoint ang girlfriend niya sa PCSO. Tapos nagpasok ng 7 na kamag-anak sa loob. Si Sara, binigyan ng pwesto ang rumored jowa niyang si Zulaika Lopez, no? Pati Supreme Court, nilinis ni Duterte para makapaglagay ng mga kaalyado. So, kung titingnan natin, yan po talaga ang nepotismo, mga kaibigan, no? So, ito pong mga Duterte, dalawa po ang kanilang ginagawa, no? Double standard po sila. Biruin mo, nagpa-practice na sila ng nepotism, pinapractice pa nila ang Dutertism. Diba, mga kaibigan? Nepotism and Dutertism. No? So, yan po mga kaibigan, no? Pero, wag ka. Kapag sila ang gagawa, okay lang.
Pag sila ang gagawa, okay lang. Walang kaso. Pero kapag nakikita nila na sa ibang tao, sa ibang mga politiko, sasabihin nila, ay, nepotism, ay, nepotismo yan. Pag nakikita nila sa ibang tao o sa ibang mga politiko, ay, dynastia yan. O tingnan mo yung sinabi ni Baste Duterte, di ba? Si Baste, naalala ko, sabi ni Baste, dynastia na daw yung sa Tingog Party List, nandun daw si Martin Romualdez, sabi niya. Tapos yung asawa nandun daw. Pagkatapos nandun pa daw yung anak. Daw yun, dynastia. Pero hindi niya nakikita, mga kaibigan, no? Sa Davao, tatay niya, mayor, siya vice mayor. Si Pulong kung first district congressman. Yung mga apo ni Duterte, councilor, may congressman din. Diba? Sa second district. Pagkatapos, meron pa silang Duterte Youth. Gusto ko titingnan natin, mga kaibigan, sila talaga yung nagpa-practice ng nepotismo. No? At saka, sila talaga yung political dynasty. Since 1987, nandyan na ang kanilang dinastiya. So, sana mga kaibigan, no, ay magkaroon ng batas para itong political dynasty ay talagang matibag, no? Matibag po, no? Mga kaibigan. So, lalong-lalo na kung ganitong klaseng pamilya, mga kaibigan, hindi naman matitino, no? Mabuti sana kung political dynasty tapos matitino. Pero kung ganito, political dynasty na nga, pamilya na dinastiya tapos hindi pa matino, wag na lang. Diba? So, yan po mga kaibigan, maraming pong salamat. Okay, maraming pong salamat mga kaibigan. No? So, babalik po ako mamaya, guys, no, sa another live. Maraming pong salamat, no, sa inyo pong lahat. Bye-bye and God bless. Salamat po sa mga comment. Mamaya na po ang babasa ng komento sa second